Kinaumagahan noong mismong araw, maaga pang naglakbay sila Tandang Lauryo patungo sa lugar ni Maestro Florante. Dala-dala nila noon ang balita ukol sa mga binitawang kataga ng mga ik-ik. Nais din nilang ipaalam sa maestro ang tungkol sa paglaganap ng iba't ibang lahi ng mga aswang sa kanilang mga karatig baryo. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa baryo ni Maestro Florante, panay naman ang ginagawang pagramdam ni Tandang Lauryo sa buong paligid. May nararamdaman kasi siya noong kakaiba na para bang merong sumusunod sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, inutusan na ni Tandang Lauryo ang sigbi na mag-ikot sa buong paligid. Inabisuhan niya din si Ibrahim ukol sa mga bagay na kanyang nararamdaman. Sa pagdaan nila sa isang lugar na merong napakataas ng puno ng gemelina, bigla naman silang napatigil nang makarinig sila ng isang iyak ng bata. Walang katao-tao sa lugar na yon, kung kaya't agad namang napaghinalaan ni Tandang Lauryo na maaaring tiyanak ang kanilang naririnig. Sa pagpapatuloy ng mga naririnig nilang pag-iyak, napagpasyahan naman nilang dalawa na sundan ng boses na pinagmumula nito. Binagtas nila ang daan patungo sa ilalim ng puno na kung saan hindi na ito naaabot ng liwanag ng araw. Pagdating nila sa lugar na yon, bumungad sa kanila ang 9 na upos ng kandila na nakapaikot sa tuyong dugo ng hayop. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa simbolo, agad naman niyang nalaman kung para saan ang mga ito. Alam niyang ritual yon sa pagtawag ng demonyo, kung kaya't agad niya itong sinabi kay Ibrahim. Ibrahim, paano nakagawa dito ng ritual ang mga demonyo? Hindi ba teritoryo na ito ng iyong maestro? Tanong ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ni Ibrahim, agad naman siyang umupo upang mahawakan ang tuyong dugo ng hayop. Hinawakan din niya noon ang upos ng kandila na kung saan halos maging abo na dahil sa labis na pagkasunog. Sa pag-amoy nito sa tuyong dugo ng hayop, doon niya din nakumpirma na totoo ngang ritual yun sa kaliwa. Maya-maya pa, muli na naman nilang narinig ang iyak ng sanggol, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay nila sa likod ng puno ng gemelina, bumungad sa kanila ang isang nangingitim na sanggol na merong nanlilisik na mga mata. Naglalaway yun at parabang hindi naman talaga ito umiiyak. Ayon kay Tandang Lauryo, na kaya ginagaya ng mga demonyong nakapaloob sa tiyanak ang iyak ng sanggol upang mapalapit sa kanila ang mga ordinaryong tao na kanilang mabibiktima. Naniniwala kasi noon si Tandang Lauryo na kapag nakarinig ng iyak ng sanggol ang isang ordinaryong tao, hindi ito kakayanin ng kanyang konsensya na hindi hanapin. Bagaman sumasagi sa kaisipan nito ang pagdududa, magpapatuloy pa rin ito sa kanyang paghahanap hanggang sa dumating ang puntong makaharap na niya ang tiyanak. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa nilalang, doon nasipat nila Ibrahim ang napakabilis na pag-usal ng nilalang. Upang maprotektahan ang kanilang mga sarili, agad naman silang nagtaas ng bakod at puder sa kanilang mga katawan. Nagbigkas na din sila noon ng mga pamproteksyong dalangin nang sa gayoy hindi tumalab ang sumpa ng tiyanak kapag nagkataong nagawa sila nitong masugatan. Maya-maya pa, nang maramdaman ito ang mga pinakawalang pamako ni Ibrahim, agad naman itong kumaripas ng takbo papalayo sa kanilang kinaroroonan. Sinundan naman nila itong dalawa, subalit bigo silang magawa itong makita. Matapos ang mga pangyayari, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa kinaroroonan ni Maestro Florante.
Ipapahanap na lamang nila ang tiyanak sa kanilang mga kasama nang sa gayoy hindi ito magpagala-gala sa kanilang lugar at makapangbiktima. Nang marating na nila ang tahanan ni Maestro Florante, mainit naman ang pagsalubong sa kanila ng iilan nitong mga kakilalang albularyo. Nadatna nila si Maestro Florante noon sa kanilang bahay na abala sa paggawa ng salakot na gawa sa dahon ng nyog. "Magandang hapon po, Maestro," pungad na wika ni Ibrahim. Nang marinig ito ni Maestro Florante, agad naman siyang napatingin sa dalawang bumisita sa kanya. Gulat na gulat ito noon sa kadahilan ng hindi pa yun ang oras ng pagbabalik ng kanyang disipulo. "Oh, Ibrahim, ba't kayo na parito? Hindi ba't ibiniling ko sa iyo, isang buwan kang mananatili sa tahanan ni Laureo?" Wika ni Maestro Florante. "Pasensya na ho kayo, Maestro. Subalit, kinakailangan kong suwayin ang utos ninyo. Gawa ng merong mga pangyayaring hindi inaasahan." Pagpapaliwanag naman ni Ibrahim. Maestro Florante, hayaan niyo na akong magpaliwanag ng aming pakay sa inyo. Dagdag naman ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng maestro, agad naman niyang binigyan ng permiso si Tandang Lauryo upang makapagpaliwanag. Doon niya inilahad ang lahat ng mga kaganapan at ang mga nangyari noong mga nagdaang araw. Ibinunyag na din kay Maestro Florante ang tungkol sa nakita nilang ritual di kalayuan sa baryo nitong pinagtitirhan. Nang marinig ito ng matanda, agad naman itong itinigil ang kanyang paggawa ng salakot. Dahan-dahan itong tumingin kay Tandang Lauryo habang nagwiwika ng, "Totoo nga ang aking hinala. Ang mga demonyong Bertudes ay nagising na." Kasabay ng pagwika nito ay ang agad naman itong pagtayo upang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Sumunod din doon sila Tandang Lauryo nang sa gayoy magawa nilang malaman ang mga bagay na maaaring iutos sa kanila ni Maestro Florante. Nang makaupo na sila noong dalawa sa sala, matyaga naman nilang hinintay ang paglabas ng maestro sa silid nito. Ilang minuto lamang ang lumipas, lumabas na nga si Maestro Florante na merong daladalang isang maliit na libro. Umupo yun sa kanilang tabi habang nagwiwika ng, "Humanda kayo, Lauryo. Darating na ang totoong digmaan kahit kailan. Hindi nyo maiisip kung ano ang pwedeng mangyari. Ang ik-ik na inyong nakaharap, mga tuta pa lamang yon ng mga demonyong Bertudes." Ayon kay Maestro Florante, ang mga Bertudes ay merong dalawang panig. Ang mga taong panig sa kanan at ang mga taong panig sa kaliwa. Kaya Bertudes ang tawag sa kanila dahil sa sila ang mga taong lapiti ng mutya at iba't ibang uri ng mga karga. Ang mga Bertudes na nagpabulag sa kasakiman at panlilinlang ng mga dyablo ang siyang nakaluklok sa pinakamatataas na posisyon na namamahala sa iilang lahi ng mga aswang at sa lahat ng mga elemento at engkanto na nasa panig ng kadiliman. Marami din silang alam na malalalim na karunungan pagdating sa pambabarang at pangkukulam. Dagdag pa ni Maestro Florante na sa paglipas ng panahon, natutunan na ng mga Bertudes ang makipag-isa sa demonyo upang magkaroon ng isang anyo na hihigitan ang kanilang katawang lupa pagdating sa kakayahan. Ilang taon na niyang hinahanap ang mga ito, subalit bigo siyang matagpuan ang mga Bertudes sa kahit saan mang dako. "Lauryo, simula sa araw na ito, huwag kang magpapadalos-dalos sa iyong mga pasya. Ingatan mo ang iyong pangkat,
dahil ang mga gabunan ng pangunahing pakay ng mga Bertudes. Gagawin nilang lahat para kayo ay mailagay sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Ito din ang aking dahilan kung bakit inutusan ko si Ibrahim na manatili sa iyo sa loob ng 1 buwan. Wika ni Maestro Florante. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, halos hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Hindi niya kasi maisip noon na merong papalang mga nilalang na mas hihigit sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ni Maestro Florante ang kakayahan ng mga Bertudes na kanilang makakalaban. Alam din itong dahan-dahan na itong lumalapit sa kanilang teritoryo sa pamamagitan ng kanilang mga napag-utusang mga nilalang. Dagdag pa nito na maaaring isa din sa mga pakay ng Bertudes ay si Tandang Lauryo dahil sa siya ang nag-iisang gabunan na merong dugo ng mga ikran. Matapos niyang marinig ang mga bagay na yon, tila ba hindi niya maiwasang mabahala para sa kanyang kaligtasan. Huwag kang magpakakampante, Lauryo. Ang mga Bertudes ay kayang magtaglay ng mutya sa kanan na napakahirap kunin. Kapag nagawa na nila itong makuha, dahan-dahan nila itong lalasunin hanggang sa maging gamit na ito sa kaliwa. Kahit kami, aminadong may paglalagyan kung sakaling hindi namin seseryosohin ang nakaambang digmaan. Dagdag pa ni Maestro Florante. Ilang oras pa ang lumipas, napagpasyahan na nila Ibrahim na bumalik na sa pamamahay ni Tandang Lauryo. Doon na sila maghahanda nang sa gayoy sila ang magsilbing unang hanay kung sakali mang umatake ang kanilang mga kalaban. Isinama na din nila ang iilan sa mga tagasunod ni Maestro Florante para hanapin ang tiyanak na pagala-gala sa daan. Sa pagsapit ng takip silim, nagpatawag si Tandang Lauryo ng pagpupulong upang maalarma ang kanyang mga kasama. Inabisuhan niya na din itong doon na sa kanilang baryo tumira para kahit papaano'y magiging mabilis ang paghingi ng tulong ng bawat isa sa kanila. Habang nasa kasagsagan sila noon ng kanilang pagpupulong, panay naman ang pag-iikot ni Ibrahim upang pagmasdan ng buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong inantala ang pagpupulong nila Tandang Lauryo nang makasipat ito ng isang nilalang na nakasakay sa kabayo. Nananatili yung nakatayo sa gitna ng palayan habang patuloy na pinagmamasdan ang bahay na kanilang kinaroroonan. Ginoong Lauryo, merong nagmamasid sa atin. Bulong ni Ibrahim. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang itinigil ang kanilang pagpupulong. Dali-dali nilang tinungo ang likuran ng kanilang bahay nang sa gayoy magawa nilang makita ang nakakabayong nilalang. Pagsilay doon nila Tandang Lauryo, laking gulat na lamang nila nang makakita sila ng isang napakalapad na kapa na nakasakay sa kabayo. Kulay itim ito at halos hindi nakakatagos ang liwanag ng buwan. Animoy kung titingnan, halos mapapaisip ka na lang na maaaring isa itong sugo ni kamatayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon na dahan-dahang lumitaw ang mapupula nitong mga mata habang sinasabayan ng mabagal na paglakad ng kabayo. Ilang sandali pa, tuluyan na nga itong tumalikod sa kanila at mabilisang binagtas ang daan patungo sa dulong parte ng palayan. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman silang bumalik sa lugar na kanilang pinagpupulungan. Hindi na muna pinauwi ni Tandang Lauryo ang lahat ng kanyang mga gabunan sa kadahilan ng maaaring nagbabantay
ang mga bertudes sa kanilang daraanan. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, dumating ang 2 pang disipulo ni Maestro Florante upang mapabilang sa kanilang puwersa. Nang malaman naman ito ng 15 gabunan ni Tandang Lauryo, bakas sa kanilang mga muka ang labis na pagkailang. Bukod kasi sa mga tangan-tangang presensya ng mga ito, hindi rin nila maipagtatanggi ang takot na namumuo sa kanilang mga puso magmula noong minsan sila'y nagkalaban. Huwag kayong mabahala mga kasama. Ang 2 kong kapatid na ito ay ating kaisa. Sa ngayon, pag-igihan niyo ang pagmasid sa buong baryo nang sa gayoy hindi tayo malusutan ng mga bertudes. Wika ni Ibrahim. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong tinanong ang kanyang mga kapatid ukol sa mga impormasyong dala ng mga ito na galing kay Maestro Florante. Ayon sa isang kapatid ni Ibrahim na ang mga namumuno sa mga bertudes na kanilang nakalaban ay matagal na umanong yumao. Nagawa itong buhayin ng kulto na siya ding nilipol nito pagtagal ng panahon. Dagdag pa ng kanyang kapatid na kailangan nilang magdoble ingat sa kadahilan ng kagaya ni Maestro Florante, nagtataglay din ito ng napakaraming baon sa kanyang katawan. Napakakunat din ng kabal nito na halos hindi kayang tabla ng mga sandatang merong bumabalot na sumpa. Nagawa itong malaman ni Maestro Florante dahil na din sa kanyang mga kasanggang nilalang na nagbuwis ng kanilang sariling mga buhay, malaman lamang ang pinuno ng mga kalaban. Ilang oras pa ang lumipas, nananatiling nakaantabay naman sila Tandang Lauryo sa kanilang baryo. Ikinalat na niya noon ang 15 niyang gabunan upang masigurong walang kahit ni isang demonyo ang makakapasok. Binigyan na din niya ng karga ang kanyang mag-ina para naman kahit papaano, hindi ito basta-bastang masasakta ng mga demonyo. Sa pagsapit ng takip silim, nananatiling nagmamasid sila Ibrahim sa buong paligid. May mga nakikita na sila noong mga nagsisili parang mga ibon na siyang tanda ng panganib na darating. Animoy maging ang mga hayop noon ay naghahanap ng lugar na lilikasan, makalayo lamang sa namumuong hukbo ng mga demonyo. Habang patuloy na binabalot ng kadiliman ang buong paligid, tila ba ramdam na ramdam din nila Ibrahim ang pagbalot ng kasamaan sa buong kalupaan. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, doon nila nasilayan ang pagbalot ng napakalamig na hangin sa kanilang baryo. Sinabayan ito ng pagbaba ng ulap na siyang nagpaliit ng kanilang paningin sa buong paligid. Maya-maya pa, doon na nila narinig ang paghalinghinga ng mga kabayo na halos hindi nila magawang mawari kung saang banda nang gagaling. Ang mga gabunang kasama noon nila Tandang Lauryo ay halos magsipulasa na sa buong paligid sa kadahilan ng wala silang kaide-ideya kung mga kalaban ba ang mga nilalang na nagpaparamdam sa kanila. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Tandang Lauryo nang makasilay sila ng pangkat ng mga mangangabayo na nakaharap sa bakod ng kanilang mga bakuran. Paglalarawan ni Tandang Lauryo sa mga ito, meron itong suot-suot na telang itim na halos matakpa na ang kabayong kanilang sinasakyan dahil sa haba. Nakalabas din ang mga kalansay nitong mga kamay at naglilikhayo ng nakakatakot na tunog sa tuwing pinagmamasdan nila ang wangis ng pagmumuka nito. Kakaiba din ang sinasakyan nitong mga kabayo na parabang nanggaling din sa impyerno. Ilang minuto pa ang lumipas
bigla namang bumaba ang isa sa mga nilalang na yon at dahan-dahang tinanggal ang kanyang suot-suot na talukbong. Sa pagbagsak ng talukbong nito sa lupa, bumungad sa mga mata ni Tandang Lauryo ang isang antingero na isa sa pangkat ng mga Bertudes. Meron itong suot-suot na medalyong gawa sa kuko ng agila na maaaring isang buhay na mutya. Subalit, pagtitig ni Tandang Lauryo sa medalyong tanga nito, doon niya nakita ang pagkabulok ng mismong kuko. Magandang gabi, mga Ginoo. Wika ng isa sa mga Bertudes. Nang marinig ito ni Ibrahim, agad naman siyang lumapit sa bakod ng bakura ni Tandang Lauryo upang makipag-usap sa mga ito. Sumabay na dinoon ang dalawa pang disipulo ni Maestro Florante nang sa gayoy magawa nilang mabantayan si Ibrahim. Ano ang kailangan nyo, mga Bertudes? Bakit kayo pumasok sa lugar na to na merong tangan-tangang gerados? Wika ni Ibrahim. Nang marinig naman ito ng lalaki, agad din itong lumapit sa kanila habang patuloy na pinagmamasdan ang kanilang mga muka. Kayong mga albularyo, wala kayong kapangyarihang kami ay pagsabihan. Baka nakakalimutan ninyo, mas malakas kami ng di hamak sa inyo. Isa ka lamang hamak na albularyo. Anong magagawa mo sa mga katulad namin? Sagot naman ng Bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghalinghing naman ng Gerados na kanyang nagsisilbing alaga. Nang marinig ito ng sigbi ni Tandang Lauryo, agad din naman itong lumabas sa ilalim ng kanyang pinagtataguan habang patuloy na umaangil. Maya-maya pa, bigla namang nagsibabaan ang iilan pa nitong kasama upang mapaghandaan ang mga kaganapang hindi nila inaasahan. Si Tandang Lauryo naman noon, panay na ang pagpapakalma kay Ibrahim sa kadahilan ng labis na itong nanggigigil sa kanilang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang ibinaba ng 7 pa nitong kasama ang kanilang mga telang itim na siyang nagkukubli ng kanilang mga pagmumuka. Sa pagsilay dito ni Tandang Lauryo, doon niya nasipat ang iilang mga antingerong kilala niyang matagal nang yumao. Sa sobrang pagkagulat niya noon, hindi na niya gaanong napansin ang dahan-dahang pagbalot ng takot sa kanyang buong katawan. Halos kilala niya kasi ang karamihan sa mga ito, gawa ng marami na yung mga napatunayan sa kanilang mga panahon. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Tandang Lauryo, wala namang ginagawa ang mga Bertudes kung hindi ang maghintay sa mga susunod na gagawin nila Ibrahim. Nang hindi na maatim nila Ibrahim ang mga nangyayari, napagpasyahan nilang bigkasin na ang mga engkantasyon sa kanilang pagpapalit anyo. Nang marinig naman ito ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang inutusan ang kanyang mga gabunan na tulungan ang mga disipulo ni Maestro Florante. Ilang segundo lamang noon ang lumipas nang bumungad sa mga Bertudes ang 3 tikbalang at 16 na mga gabunan. Nang akmang magsasalita pa ang mga Bertudes, bigla naman nila itong sinunggaban at dali-daling dinala patungo sa palayan. Sa pagdagit dito nila Tandang Lauryo, kitang-kita nila sa pagmumuka ng mga ito na tila ba hindi yun nakakaramdam ng takot. Nang marating nila ang dulong parte ng palayan, agad din naman nilang binitawan ang mga ito at mabilisang ipinagpatuloy ang kanilang mga pag-atake. Sila Ibrahim naman noon, patuloy pa rin ang ginagawang pagkakaladkad sa mga nadakip nilang Bertudes na tila ba walang intensyon na ito ay pakawalan. Sa kabilang dako naman,
Patuloy pa rin ang ginagawang pagsunggab nila Tandang Lauryo sa kanilang mga nadagit na kalaban. Subalit, kahit anong gawin nila noon, kitang-kita sa mga mukha ng Bertudes na hindi sila banta sa kaligtasan ng mga ito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Tandang Lauryo nang biglang maglaho ang mga ito sa kanilang harapan. Lahat ng mga gabunang nakikipaglaban noon sa paligid, bigla na lamang napatigil dahil sa pagkawala ng kanilang mga kalaban. Maging ang mga kalaban noon nila Ibrahim ay naglaho din ng sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasipat ang mga kabayong sinakyan ng mga ito na papalapit din sa kanilang kinaroroonan. Paglapit ng mga kabayong yon, muli na namang lumitaw ang 7 Bertudes sa kanilang harapan. Mukhang hindi ninyo nauunawaan ang mga nangyayari. Hayaan yung ipaliwanag ko sa inyo. Gamit-gamit to. Wika ng isang Bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapakita ng Bertudes sa kanila ng isang salaming nakapulupot sa ugat ng puno. Basag-basag na ang salaming yon, subalit ramdam pa rin nila Tandang Lauryo na nagtataglay ito ng kakaibang abilidad. Sa pagsipat dito nila Ibrahim, agad naman nilang nalaman kung para saan ang gamit nitong tangan-tangan. Ayon sa mga disipulo ni Maestro Florante, ang salaming ipinakita sa kanila ng Bertudes ay isang gamit sa kanan na kung saan nagbibigay abilidad sa taong nagmamay-ari dito na ikubli ang kanyang sarili at presensya sa paligid. Kahit ang mga nilalang na nagtataglay ng ikatlong mata, hindi ito magagawang makita. Bibihira lamang ang nagkakaroon ng kakayahan upang magawa itong maramdaman. Dagdag pa ni Ibrahim na sa tanang buhay niya, iisa lamang ang nakita niyang gumamit ng ganoong karga. Hindi din umano ito nagagamit ng karamihang antingero sa kadahilan ng nangangailangan ito ng malalim na karunungan at kakayahan. Subalit, kapag ang isang tao ay nagawa itong magamit, magiging isa siyang dalubhasa sa lahat ng antingerong kanyang makakasalamuha. Kung ang tao namang nagtatangan sa gamit na yon ay merong bahid ng kasamaan, magiging isa siyang nilalang na labis na kinakatakutan. Lahat ng kombate ay makakaya niyang mapangibabawan kapag nagawa niyang mapaghusayan ang paggamit sa mutyang yon. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, napagpasyahan naman nilang manatili na muna sa kanilang kinaroroonan. Mas mainam na ganun ang gawin nila nang sa gayoy magawa nilang mapag-aralan ang susunod na gagawin ng kanilang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong itinago ng Bertudes habang patuloy na humahalakhak. Pagsakay nito sa kanilang mga kabayo, agad din naman itong naglaho. Kahit sila Tandang Lauryo noon, aminadong hindi nagawang masundan ang bakas ng mga ito sa kanilang paglisan.